Isinamo na ni Saturn ang natitira pang 4 na Gorosei sa Egghead Island. Magsisimula na nga ba ang 1v5 sa gitna ng Gear 5 ni Luffy na ang Sun God Nika laban sa 5 Elders? Hindi ba yun magiging masyadong overkill para labanan agad ni Luffy ang 5 sa pinakamalalakas na kalaban sa loob ng verse? What is up you guys? It is the Updated Weeb at sa video na ito ay tatalakayin natin ang summary ng Chapter 1106 hanggang Chapter 1109 ng One Piece. Sobrang dami nang nangyayari ngayon sa Egghead Island at hindi na nakakapagtaka kung bakit sinabi ni Oda na magkakaroon ng napakalaking impact ng arc na ito sa kwento. Ang dahil na din nga sa pinatawa na ng Buster Call ang Egghead Island ay dumating na din si Dory at si Brogy para i-aid at tulungan ang mga Straw Hat. Kasama na ang kanilang crew na ang Giant Warrior Pirates ay sinira nila ang lahat ng ships ng mga Marines na malapit sa island para mapigilan ng Buster Call. Ang dahil na din sa kagagawa ni Vegapunk, ang ilan sa mga pacifistas na iminodel niya mula kay Kuma ay nagre-retaliate na sa mga Marines na naging dahilan kung bakit hindi makapaniwala maging mga Marines na kailangan nilang atakihin maging ang sarili nilang mga weapon. Nangyayari ang lahat ng ito habang nagpapatuloy pa rin ang laban ni Zoro at ni Rob Lucci. By the previous chapter nga ay natusok ng isa sa mga claws nitong si Saturn si Vegapunk. Sinabi ngayon nitong si Bonnie na ipagiganti at bigyan ng isang solid na atake nitong si Luffy si Saturn para makaalis at makatakas na sila mula sa Egghead. Na sinabihan naman itong si Luffy na that sounds like a great plan habang agad na ginagamit kay Saturn ang kanyang Dawn Gatling Gun. And as you can see here, nagkakaroon na ng panibagong variation ng atake itong si Luffy nang dahil sa kanyang Gear 5. Mawi-witness nyo sa susunod pang mga atake na tatalakayin natin sa video na ito. Tulad na lamang ng kung paano nyo gamitin ang Gatling Gun, meron siyang variation nito na ang Jet Gatling Gun, Elephant Gatling Gun at ngayon ay meron na din siyang Dawn variations na ang Dawn Gatling Gun na sinalo naman nitong si Saturn ng buong buo at nagpalipad sa kanya. Pinapauna na silang umalis nitong si Vegapunk dahil alam niya na hindi siya makakasurvive kapag nagpumilit pa siyang gumalaw, subalit nag-try na mag-launch ng isang sneak attack itong si Admiral Kizaru na na-block naman itong si Sanji. Dahilan naman kung bakit hindi makapaniwala si Franky dahil paano daw na-block or na-deflect ng paa nitong si Sanji ang isang laser beam. Nang dahil dito sinabi ni Kizaru na dahil sa ginawa nilang damage ay kakailanganin niya ng patayin ang lahat ng ito in the very least. Habang bumabangon naman si Saturn ay hindi siya makapaniwala na nasa island na rin si Van Ogur at itong si Katarina Devon habang hinahawakan siya at ginagamitan siya ng kanyang Devil Fruit dahil alam naman natin na ang Devil Fruit ni Katarina Devon na ang Dog Fruit Model Nine-Tailed Fox ay nagbibigay sa kanya ng ability na kopyahin ang isang figure and potentially maging ang mga abilities nito. Bago pa man lamang makapag-react itong si Saturn ay agad namang ginamit ni Van Ogur ang kanyang Devil Fruit na ang Warp Fruit para mag-warp into a location na malayo mula dito kay Saturn para hindi na sila nito magambala pa at makumpleto na nila ang kanilang plano. Subalit at this point hindi natin alam kung anong pinaplano ni Blackbeard pero siguradong may niluluto na isang napakatinding plano ang taong ito dahil bakit kailangan niya pang papuntahin si Katarina Devon para kopyahin ang figure nitong si Saturn kung wala namang kwenta ang kanyang balak. Ang pinakaunang Straw Hat naman na na-come in contact ni Dory at nitong si Brogy ay si Franky. Subalit hindi nila ito kilala dahil nasabi ng dalawa na ang kilala lamang nila sa Straw Hat ay ang mga Straw Hat Pirates na may matataas na bounty. Nabanggit naman dito nitong si Franky na kung anong kailangan nila dahil ang captain niya ay si Luffy. Na sinagot naman ni Dory at ni si Brogy na wala silang masamang gustong gawin at gusto lamang nilang tulungan ng kanilang captain. And since hindi nga nila magalaw si Vegapunk dahil lalong bubuka ang mga sugat nito, kailangan nilang harapin ngayon si Saturn at itong si Kizaru ng harap-harapan. Nabalot na nitong si Saturn ang kanyang buong katawan ng Venom dahilan kung bakit ang bawat bagay na tamaan ng kanyang mga claws ngayon ay instantly napupugnaw niya agad. Balit at this point, napakabilis na ng movement nitong si Luffy na nag-aagawa niyang iwasan ang lahat ng mga atake nitong si Saturn habang pinapatakas itong si Sanji at itong si Vegapunk. Subalit hinahabol ni Kizaru itong si Sanji habang sinisipa siya at tinutusok ng kanyang light sword itong si Vegapunk na naging dahilan naman kung bakit tuluyan ng nagalit si Luffy habang nagtatransform into a giant at hinahawakan itong si Kizaru at si Saturn ng parabang mga laruan at sinasabi sa kanila na hindi sila pakakawalan at patatakasin nitong si Luffy. Napakalupit ng panel na to dahil isipin nyo, ang kaharap ni Luffy ngayon ay ang isa sa 5 elders at isa sa mga admiral pero binibigyan sila ng ganitong treatment nitong si Luffy.
And since naramdaman at na-realize na nga ni Vegapunk na maaring ito na ang katapusan niya, nagdesisyon siya na i-release na ang sikreto tungkol sa mundo sa buong mundo. For an unknown reason, hindi nila alam kung paano to napupull off nitong si Vegapunk dahil kulang siya sa mga machineries at sa mga devices. Pero hindi na natin yung kailangan problemahin dahil si Vegapunk na to guys. Alam naman natin kung gaano kalayo ang advancement ng technology ni Vegapunk kumpara sa kahit na anong technology sa loob ng verse. Nakarating ang kanyang announcement hindi lamang sa loob ng Egghead kung hindi sa buong mundo, maging sa loob ng Mariwa at maging kay Big News Morgan. Di naman makapaniwala itong si Saturn dahil alam niya na patay na daw si Vegapunk, na land na nitong si Kizaru ang killing blow na siguradong pumatay na dito, na nangangahulugan lamang na nag-set up ng isang dead man's switch o para bang naglagay na ng switch si Vegapunk sa kanyang katawan na automatically maglo-launch ng kanyang announcement kapag namatay siya. Si Luffy naman na-realize na kahit na anong gawin niyang atake sa dalawang ito, hindi sila tinatablan at nakaka-recover pa rin kaya nag-revise siya ng isang panibagong atake na gayon niya lang i-perform. Habang hinihila at binabalot ang dalawang ito sa kanyang mga palad ay ginamit niya ang Dawn Symbol. Habang pinopompiang ang dalawang ito gamit ng kanyang mga kamay at mga palad at iniipit sila sa gitna na para bang gumagamit siya ng isang literal na symbol instrument. Dahil dito na flat out si Kizaru at itong si Saturn ng para bang mga papel at hindi pa doon nagtatapos ang atake ni Luffy, kinuha niya pa ang dalawang ito at pinaikot-ikot ng para bang mga crust ng pizza. Habang sinasabing since nakaka-recover daw na nakaka-recover ang dalawang ito, palili pa rin na lamang niya ang dalawang to habang tinatapon ng dalawa papunta sa isang ship ng mga Marines. Dito ay makita natin na nagsisisi na at talagang nalulungkot si Kizaru habang umiiyak dahil maaring labag sa kalooban niya ang patayin ng kanyang kaibigan na si Vegapunk. Pero wala siyang magagawa, kailangan niyang sumunod at yun ang kanyang trabaho as an admiral. Subalit itong si Saturn naka-recover na naman at agad na bumalik kay Luffy habang naglo-launch ng isang atake na para bang isang B-blade at ginagamit ang kanyang mga claws as its blade. Hindi naman makapaniwala si Luffy at instead na labanan ito ay tumakbo na lamang siya dahil napaka-vicious nga ng mga claws at ng venom nitong si Saturn. Dito na nagsimulang magsalita ang ilan pang mga Gorosei habang sinasabing hindi nila pwedeng hayaan na freely makapagsalita si Vegapunk. Kaya naman dito ay napagdesisyon na nitong si Saturn at ng iba pang mga Gorosei na kailangan na nilang pumunta sa Egghead. Dito ay sinimula na ni Saturn ang kanyang summoning ng natitira pang mga Gorosei na nanggagaling sa Mariwa habang tumatama ang isang Black Lightning at lumalabas na ang pentagram na nakita na natin way back then nang unang mag-appear itong si Saturn sa Egghead Island. Nangangahulugan lang na confirmed totoo na isinamon na nga nitong si Saturn ang natitira pang mga Gorosei dito sa Egghead para i-make sure na hindi makakalabas ang impormasyon na sasabihin nitong si Vegapunk sa buong mundo at para masigurado na eliminate na nila ang isa sa kanilang pinakamalaking threat na itong si Sun God Nika. However, that is where the chapter ends. Kaya kakailanganin pa nating antayin ang pag-release ng One Piece Chapter 1110 para malaman ang susunod na kabanata. Kung nakarating ka sa huling parteng ito ng video, surely you had a great time. Kaya mag-iwan ka na ng like, subscribe at i-ring mo na din ang bell button. It is The Updated Weeb and I'll see you on the next one.